Natatandaan yung mga kapatid ng mga bata pa tayo, merong radio, may radyo na ano eh, yung dakilang tanga. Parang okay lang na tanga, dakila naman. Parang nagiging mahirap pagka ang iyong, kaya minsan pagka yung, ay naku, hindi naman nakatingin ng Diyos sa boses. Kaya hindi nakatingin ng Diyos sa boses, ang tinitingnan ng Diyos ay yung puso. Oo, tama din yun. Pero kapatid, gaganda-gandahan naman ang boses, kapatid ko. Huwag mo namang gamiting parang argument na pangit na nga ang boses mo, talaga namang. Kaya minsan, di ba, natanda mo, Sister Arlene, minsan noon, pagka walang kakanta, may kakanta na lang na isang hindi naman nag-practice, sasabihin pa, hindi po ako nag-practice. Naku po, alam ng madlang people na hindi nag-practice, bigla na lang kakanta, hindi ka nagbumukha tayong katawa-tawa, mga kapatid. Nagmumukha tayong laugh line, nagmumukha tayong intablado ng mga hangal, dahil hindi naman tayo nag-ensayo, pupunta ka sa dambana ng Panginoon, nang wala kang ensayo, wala kang practice, wala kang niha-niho, aba, mga kapatid, pag-aaralan natin yan. Simula tayo, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia in verse 1, ang papuri ay hindi angkop sa taong mangmang. Amen. Kaya pag ang tao mangmang, huwag mo nang pupurihin. Amen ba? Sa Pilipinas, parang ganun eh. Sa Pilipinas, pagka yung mas nire-reward yung mga taong hindi mabubuti. Basta malakas lang, gwapo lang, maganda lang, artista lang, sikat lang, kahit hindi magaling. Napupuri, kaya walang manatili sa ating magagaling. Papansin, umaalis. Maraming mga Pilipino matatalino. Kaya mapapansin mo, iba't ibang bansa ngayon, ang nag-i-enjoy ng katalinuhan ng mga Asian countries. Kasi doon sa ibang bansa, nabibigyan sila ng karangalan na dapat. Sa Pilipinas, kahit hindi marunong, basta malakas. Diba? Napansin mo yon, Sister Edith? May isang lalapit ka kay Mayor, wala akong trabaho eh. Ay siya, anong gusto mo, anong kaya mo? Pwede ako magtimpla ng kape. Ay siya, pumunta ka doon kay at susulat ako. Sasabihin kung ikaw itanggapin. Wala nang interview. Oh, ano na lang mangyayari sa bansa natin, mga kapatid? Kaya matingnan mo ang ating baha ngayon sa Pilipinas, ang flood control. Bilyong piso ang nawawala sa kaba ng yaman. Wala namang alam. Ang alam lamang ay kumurakot. Digay na ang ating bansa ay napapahamak. Maraming bahay ang naaanod. Maraming buhay ang nawawala. Pero binibigyan ng project. Kaya paano tayo uunlad yan, mga kapatid? May pera naman pala. Trilyon ang inuubos. Bilyon, mga kapatid. Hindi milyon, bilyon ang inuubos. Now, ito ang sinasabi ng Biblia, na yung isang parangal ay hindi dapat sa tanga. Nakita mo ng pangit, tapos sasabihin mong maganda, yung pala naman uutang ka lang. Di ba, Sister Esther? Mali. May kulang, di ba? Oh. Now, ano ang sabi dito, mga kapatid? Parang ulan ng yelo sa tag-araw o panahon ng anihan. Bakit? Kasi kapag sa Middle East kasi, kapag umulan ng yelo sa tag-araw, sala. Diba? Kaya maganda yung weather season sa iba't ibang bansa like European countries. Kasi dito sa bansa natin, sa Europe especially, meron tayong winter. Pag alam mo winter, itatago mo na yung summer clothes. Pag summer naman, tatago mo na yung makakapal na jacket na parang hindi ka na makita sa kapal. Bakit? Alam mo ang season eh. Yun ang sinasabi, Sister J. Ansara, ni Haring Solomon, na ang isang pagpaparangal sa mga tanga, o hangal yan eh. Kasi ang hangal, Sister Edith, malalim na Tagalog. Baka may ibang hindi nakakaunawa ng hangal. Ang hangal, tangi walang alam. Tas pupurihin mo. Diba? Mahirap. Ibig sabihin, para daw yung umuulan ng yelo sa tag-araw, sala. Hindi dapat. May problema. At minsan, madalas, nakakahira ng harvest season. Kasi alam mo na, natag-an eh.
tas biglang uulan ng malakas na ipu-ipo, malakas na bagyo, nakakasira ng mga plano at ng mga pananim. Wala sa panahon. Kaya mapapansin mo, ang mga magtatanim, meron niyang panapanahon ng pagtatanim. Dahil pag ikaw ay nahuli, ikaw ay nagtanim ng wala sa panahon, baka nagbabagyuhan na, binabaha na, ikaw na lang ang binabaha dahil yung iba nakapag-ani na. They understand the season. So, ganoon din ang papuri sa mga hangal. Honor for the fool is also out of place and can also lead to disaster. Pag pinapuruhan mo ang tanga, gagawa pa na ibang project yan. Baka halos kanina nga, Sister Eddie, pag nanood ka ng GMA7, pati Senado, binabaha. Yung mga Katoliko na nagpo-protesta ng flood control, hindi makapag-protesta, pati Senado binaha eh. Oh. Kasi binibigyan nyo ng project yung mga taong walang alam. Ang binibigyan nyo ng proyekto yung mga taong hindi marurunong, ang alam lang kumurakot. Sa Pilipinas, only in the Philippines. Bakit din? Mahirap din sa isang taong hangal, yung talagang hangal, dahil yung papuri, yung karangalan, hindi niya alam gamitin. Hindi niya deserve. Hindi niya deserve. Hindi dapat papurihan ang mga hangal. Bakit mo papupurihan yan? Hindi naman tama. Diba? May kasabihan at timilen na, give the burger to those who needs it. Pag nagbibigay ka, yung talagang nangangailangan at talagang alam kung papaano, kung talagang nagusto na niya talagang kainin yung burger. Pero kapag yan ay ibinigay mo lang sa mga taong hindi naman gusto, wala namang alam, talo tayo. Binibigyan tayo ng babala ni Haring Solomon. Now, ito naman yung mga sumusumpa. Verse 2. Ang sumpa na hindi nararapat ay hindi tatalab. Kaya mapapansin mo maraming sumusumpa sa'yo. Akala mo, Sister Esther, ha? Akala ba natin lahat ng tao sa Facebook ay kakampi mo, Sister Jean? Hindi. Hindi lahat ng mga tao ay kakampi mo. Hindi lahat na nagla-like sa post mo ay kakampi mo. Ang iba dyan nagla-like lang. Lalo na pag may mga problema ka. Sister Mary Jane. Naku, may problema ako. Ang dami nagla-like. Parang feeling mo naman nakikisimpatiya. Ang iba dyan, stalker. Di ba? Sister Rubian? Ang iba nakikilike lang, buti nga sa'yo. Buti nga sa'yo. Sa'yo lahat yung problema na yan. Di ba? Ganon din ang sumpa, mga kapatid. And King Solomon made this statement na ang sumpang hindi nararapat ay hindi tatalab. Tulad lang ito ng ibong hindi dumadapo at lilipad-lipad. Now, kasi yung mga ibon noon, mga kapatid, ay hindi sila nagpapahinga sa mga branches. Kasi nga, una siguro, wala namang mga puno sa Middle East. Pag nagpunta ka ng Qatar Desierto o ng Dubai, ng Abu Dhabi, makakita ka ng mga cactus, pero dadapo ba mga ibon doon? Ang bababa ng mga puno nila. So, maaaring yung mga ibon, they fly without taking feet on a branch or a surface. Wala silang madapuan. Ganon din yung sumpa. Ang sumpa, ang sinasabi ni Haring Solomon, is, in English, a curse without cause shall not alight. Ibig sabihin, yung sumpa na wala namang kadahi-dahilan, hindi tatalab. Amen ba? Now, pag-aralan natin mabuti ito. Dapat kasi yung sumpa may dahilan. Yun ang sinasabi ng Biblia. Hindi ko sinasabing sumumpa kayo, ha? Pinag-aaralan lang natin ito, mga kapatid. Bakit? Kung ang isang tao, Sister Rubian, ay sumumpa sa iba, wala siyang magical properties. Wala siyang talab. King Solomon gave us an indication that there must be a cause before God for it to have any power. So, tumatalab. Pero dapat may dahilan. Kaya kahit sumumpa ang ibang tao sa inyo, at wala naman dahilan, hindi tatalab. May approval pa rin galing sa Diyos. Now, dahil sa ang Panginoon ang lumikha, He is the Lord of the universe, of history, siya ang pinagmula ng pagpapala, Sister Rubian.
ang sumpa galing sa tao. So itong Proverbs na ito ay hindi tatalab kung hindi inapruban, hindi binakapan ng Diyos. Nakukuha mo? Kaya sa panalangin nyo mga kapatid, lagi yung tinuturo sa inyo ito. Sa panalangin nyo sa 11:58, always say, I destroy the curse spoken against me. I destroy the works of the demonic forces in the name of Jesus. When you speak and destroy the works of the enemy, the curse spoken against you, kasi may mga taong sumusumpa sa iyo na hindi mo alam. They will never tell you, Sister Edith, susumpain kita. Very rare. Yung mga tao sa iyo dyan, Sister Rubian, pabeso-beso pa. Diba? May mga pabeso-beso, pero actually, patagilid ang tira nila. Amen ba mga kapatid? Pero kailangang malibang ang isang sumpa o yung sinambit na sumpa ay aprobado, back up ng Diyos, hindi tatalab yan. For example, si Balaam. Si Balaam ay isang propeta. At pag sinabing propeta, Sister Jean, they are the spokesperson of the divine. Lahat ng sinasabi niyan galing sa Diyos. Dapat yun ang understanding natin sa propeta. They prophesy. They make prophecies. But we have in Numbers 23 verse 8, Balaam was reluctant to curse the Israelites. He even said, how can I curse whom God has not cursed? Paano ko susumpain ang taong pinagpala ng Diyos? Hindi tatalab. Amen ba mga kapatid? Natututo tayo. Now, in verse 3-6. Ang latigo ay para sa kabayo. Ito naman kapatid. May kanya-kanyang gamit. Hindi mo pwedeng gamitin ang latigo sa baboy kasi ang baboy, iba naman ang thinking niyan. Bawat hayop may kanya-kanyang equivalent na equipment. There is an instrument appropriate for these animals. So ang latigo sa kabayo, ang bukado para sa asno. Ang pamalo naman ay para sa mangmang. Yan. Kaya papansin mo, dapat ang mangmang napapalo. Kailangan nasasaktan, nahihirapan. Pero sa atin, Sister Rubian, tingnan mo ang mga tao sa Jollibee, McDo. Tingnan mo ang mga inasal, Krispy Kreme, ang shuttle coffee. Ngayon sa atin, ang dami nagbubukas ng coffee shop, bubble tea. Hindi na ubusan na bumibili. Nakita mo na ba ang SM nagsarado dahil walang tao? Hindi. Nakita mo na ba ang Mang Inasal, ang Max's Restaurant, ang Hapchan? Laging puno. Di ba? Tingnan mo na lang yan. Magkano ang Hapchan? Pag sa Mang Inasal mga kapatid, 10,000 kayo, wala kang 3,000, 5,000, huwag ka nang kumain, doon ka na lang sa turo-turo. Di ba? Bakit? Kasi tinuturuan natin, madalas, sinasabi huwag kayo magpadala, madalas tinuturuan daw according to Ibon Foundation of the University of the Philippines, isang pag-aaral lang ginawa na ang mga OFW, yung mga nag-iibang bansa, ang nagtuturo ng katamaran sa mga Pilipino. Hindi natututo magtrabaho. Bakit ako magtatrabaho? Kinsenas katapusan, ang taas ng palitan sa Italy, ang taas ng palitan sa London, ang taas ng palitan sa France. Pupunta lang ako ng bayan, may pera na ako. Abet pa ako magtatrabaho. Ang sarap kaya mag-internet lang, ang sarap kaya mag-TikTok lang. Kaya yung mga umuwi galing France, pagdating sa Pilipinas, natutuktukan nila yung mga tao na sa Pilipinas. Bakit? Kasi naman, di ba? Sabi ko sa inyo mga kapatid, totoo yan, Sister Jean. Amen? Mas magaganda pa ang mga kutis nila, kutis papaya. Yung mga galing Italy, galing France, galing London, kutis kangkong o kutis kung anumang kulubot na champoy. Amen ba? Bakit? Walang panahong magpa-retouch, walang panahong magpa-rebond. Bakit? Lahat ng pera padala sa Pinas.
Tayo ang nagtuturo. Kaya minsan, tama ang kasabihan. If you give man a fish, he will live for a day. But teach him how to fish, and he will live for many more years to come. Hindi natin sila tinuturuan. Kaya minsan siguro, minsan nakakatakot sa ating tumulong. Pag tumulong ka na minsan at Milen, naku, parang obligasyon mo na. Minsan ka lang nakapagpadala. Oh, Milen, wala ka nang padala nung last month. Rubian, 20 na. 5 araw na nakakalipas ng kinsenas, wala ka pang padala. Ang taas pa man din ng palitan ng euro sa peso. Kaya minsan, ang pagtulong na minsan, nagiging obligasyon. Kaya minsan ang iba, hindi na nagiging mabait, nagiging madamot na, nagiging matapang na, nagiging makasarili na dahil napaso. Because hindi naman natututo. Pag hindi naman sila nakatikim ng hirap, naku po ang kapatid. Diba? Sa atin nauso yung nakataas ang lalaki ng mga tiyan. Hindi ko alam kung sa inyo nangyayari. Yung mga lalaki nakataas ang mga t-shirt, mga nakataas yung kanilang mga t-shirt. Yung tiyan parang may salbabida. 1 pack. Pag pumasok pa yan sa bahay, naka-aircon pa. Dapat may TV. Diba? Oh. Bakit kasarap ng buhay? Kanina natin nakita ko na si Jose Marichan, nag-exercise na siya. Sabi niya, malapit na. Bakit? Ilang araw na 8 araw na lang. Bear na. Nandiyan na si Jose Marichan, aawit na ng darara, darara, darara. Ikaw naman, padala, padala. Di ba, Sister Edith? Niloloko tayo nitong mga marketing strategy na ito. Sabi ng sister-in-law ko, naku, pag namatay si Jose Marichan, maraming iiyak. Abay, kahit na mag-iiyakan, abay, talaga namang pag nakikita mo, parang Pasko na agad eh. Talagang man nakakaturete na. Yung ganamang wala ka namang kinikita araw-araw, Sister Esther. Sister Esther, nawala ka. Bumalik ka kapatid, please. Nasa Sister Jubel. Now, ito naman mga kapatid, verse, answer a fool according to his folly. Alam mo minsan, pag kami kausap kang hindi marunong, ang pinakamagandang sagot, tama. Di ba? Minsan, galit na galit yung mga hangal, di ba? Yung mga lalo, yung mga walang alam. Di ba ganito? Agree ako. Parang matapos na, Sister Rubian, wala na lang debate, umuo ka na lang. Ba't kayo isasalida pa? Bakit kayo makikipag-debate? Kaya ang kausap mo naman walang ligo-ligo, umuo ka na lang, hindi tapos ang usap. Minsan yun ang tamang sagot. Yun ang tamang gawin. Pero minsan, sabi ng Biblia, kailangan mo ring sagutin ang mga mangmang upang lalong ma-expose ang kanyang kahangalan para hindi siya masyadong magmalaki. Para hindi siya masyadong maging mapagmataas sa kanyang kahangalan. Diba? Kaya yung pagpunta sa court at Milen, may mga klase ako. In fact, some of the colleagues I used to work, they graduated from top universities, Oxford universities. Dito sa London at Milan, Oxford and Cambridge are the top university. Parang LaSalle UP yan sa atin, Ateneo. Ang katumbas yan, mga Harvard, Stanford sa Amerika. But they don't go to court. Bakit? Pagdating mo ng court, you will be speaking to judges who are bright minds. Ang utak nila sobrang gagaling, tatanungin ka ng judge, ba't ganito? Ba't ganito? Yung mga klase ko, na nag-graduate sa mga magagaling na mga pamosong eskwelahan, hindi pumupunta sa court, takot. Kasi maa-ambush ka eh. Ganon din itong mga hangal. Minsan, hanggang maganda, sagutin mo rin sila para malaman nila, mali sila. Para malaman nila, tanga sila. Yung nasabi ng Biblia mga kapatid ha, Sister Rubian, hindi ako nagsabi, si Haring Solomon, sisihin mo yan pag nagpunta ka ng langit kung ikaw ay hindi nag-a-agree sa kanya. Now, he who sends a message by the hand of a fool
Ang magpadala ng balita sa mangmang ay napakadelikado. Diba? Para mo na ring tinaga ang paa mo. Bakit ka nga naman magpapadala? Bakit ka magpapagawa sa mangmang? Kaya, maganda sa tao, for example, ang hinahanap mo, tubero. Ang sira sa'yo, ang may sira sa bahay mo, tubo. Ang hahanapin mo, plumber. Ang hahanapin mo, tubero. Huwag ka maghanap ng magaling sa electrical. Dahil hindi ka makakakuha ng magandang resulta. Pag ikaw daw ay nagpagawa sa isang mangmang, lalo mo lamang sinasaktan ng iyong sarili. But, sabi ng iba, brother Don, bakit naman sabi ng 1 Corinthians 1:27, ginagamit ng Diyos ang mga mangmang? Diba? Oo nga. Pero, hindi ibig sabihin ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon, kahit mangmang ka, ganda-gandahan mo naman. Magsikap ka, na huwag kang maging mangmang forever. Hello? Amen ba? Pinipili ng Panginoon ng mangmang, pero mag-improve. Hindi sinabi ng Panginoon na maging habang buhay ka ng mangmang. Wala ka ng inayos. Amen ba? Pinili kang kumanta, sintonado ang boses mo. Abay kapatid, natututunan yan sa practice. Sister Esther, sa Sister Jubel, nandyan sa'yo? Wala? May trabaho pa? Okay. Yeah? Pinipili ng Panginoon ng mangmang, pero galingan natin. Amen? Mag-aral. Hindi yung tagal mo ng chef, pero hanggang ngayon, lahat ng luto mo, Aprikano. Lahat sulog. Amen ba? Nag-aalaga ka ng matatanda, lahat namamatay. Kaya ang tawag sa iyo, reyna ng kamatayan. Sa halip na carer, nagiging killer. Papaano na tayo? Di ba ka, Sister Rubian? Di ba? Wala ka naman talaga tayong mataas na pinag-aralan, pero galing-galingan, mag-aral, magbasa. Ngayon naman, ang information is available everywhere. May online, may offline, pwede ka naman mag-aral sa school. Hindi na dahilan ang kamangmangan ngayon. Ang alam mo dahilan, katamaran. Tamad na lang tayo kaya pag hindi tayo natuto. Ano pa sinasabi mga kapatid? Verses 7 to 12. Kung ang paang pilay ay walang kabuluhan, ganun din ang kawikaan sa bibig ng mangmang. Di ba? Sa atin, pagka mangmang ka, wala ka. Kaya maganda sa tao, nag-aaral. Kaya ang mga magulang sa Pilipinas, nagpapaaral ng mga anak. Kasi nga, kung sila nga, hindi na nakatapos ng grade 1 and 2, ng elementary, hindi nakatapos. Dapat yung mga anak ko naman mag-aral. Dahil ang salita ng mga kapatid ay walang kwenta. Yun ang sinasabi ni Haring Solomon. Ganon din mga kapatid ang ano pa pwede nating matutunan dito? As a dog returns to his own vomit, so a fool repeats his folly. Isang kahangalan yung pabalik-balik ka. Alam mo nang mali. Alam mo nang suka na yan. Pero babalik ka pa. Kaya minsan nakakaano Minsan, meron tayong kapatid, attorney, bumalik ako sa pagiging ganon. Nakilala mo ng Panginoon. Sinasabi mo, when you were in the church, na nakilala mo na ang Panginoon. Ito na. Tapos biglang bumalik sa pagiging ex. Kung ano mang relihiyon yun. Bakit? Kamangmangan yun Para sa akin, isang malaking kahangalan. Kaya ang tawag dito mga kapatid ni Haring Solomon, parang aso. Ang aso kasi may nature yan na bumalik sa kanyang suka. Hihimurin ulit yan.
Do you see a wise man in his own eyes? Ang sabi ni Haring Solomon, despite the severe treatment of the fool, the proud man, the one wise in his own eyes, kasi yung mga hangal mga kapatid, hindi matututo yan. Hindi nila makukuha yung itinuturo ng marurunong. Kaya siguro, ito siguro lang sa akin to, Sister Esther. Sa amin kasi sa high school sa Batangas West, meron doong star section. Star section. 1 and 2. Sample, Nara. Tsaka anong atin nila nyo? Pag Nara ka, tsaka basta may kasunod yan eh. Yan, dalawang star section. Sister Rubian, Batangas West ka, di ba ka? Ano ka, Olca ka ba o St. Mary's? Ha? Oh. Ano sa fourth year? Anong kasunod ng Nara? Nara at ano? Hindi. Nung panahon natin na Timilin, Nara yun eh, di ba? Yung mga star section, yung mga, di ba, usapol, umuna nga, Sampaguita. Tapos, nung susunod, may mga, ayan, Mulabe, yan. Sister Edith, nung kami nag-aaral sa Batangas, may mga star section. Yung dalawang star section, dapat nandiyan ka sa dalawang star section. Yung mga magagaling. Hindi ko alam kung tama ito ha. Pero yun talaga ang magagaling. Pero pag ang iyong section, uray-uray, o kaya ay mga kapatid, nandun ka sa pinakaputot. Ilang-ilang, o kaya mga aratilis. Hindi ko alam may aratilis ka. Di ba? Mahirap turuan eh. Kasi sinasabi ko ng mga teacher, sayang ang pagod ko. Bakit mo kayo pagtuturuan sa mga mangmang? Sayang. Ang expertise na nagtuturo, natuturuan naman nila mangmang. Di ba sabi ng Panginoon, bakit may bibigay ang mga perlas sa mga baboy? They will not understand the value of the wisdom. Kaya tayo mga nag-aaral, mga kapatid, dapat tayong matuto. Huwag na tayong bumalik sa mga dating mali. Pag mali, alam mo nang mali, sample, Sister Rubian, naglalagay ka ng makeup sa iyong mukha. Wala kang nilalagay. Sister Esther, naglalagay ka ng, hilamos lang at dasal. Grabe. Yun lang. Sister Esther, naglalagay ka ng moisturizer sa mukha. Pero Sister Esther, hindi lahat ng tinry mo bagay sa mukha mo, di ba? Minsan may mapapansin ka, Sister Esther, na itong moisturizer na to, bagamat ang ganda ng advertising nito, ang ganda ng marketing, ginagamit ito ni Lucy Torres, o kaya naman shampoo, ginagamit ni Lucy Torres, Pantene. Pero pag ginamit mo, hindi bagay sa'yo eh. Diba? Siyang sabihin, huwag mo nang bilhin ulit. Kasi nagtutukla pa ng mukha mo para kang bugal na nag-aalisa, diba Sister Edith? Ano nangyari? Hindi bagay sa akin tong nabili kong moisturizer. Papalit ulit ako. Ganon ang Kristiyano. Pag alam mo na sa sarili mo na yung ginagawa mo ay hindi maganda, hindi nakakaganda sa pamilya, yung ugali mo, hindi nakakaganda sa iglesia, kapatid, magbago-bago, baka may time pa. Mag-change tayo habang may time. Bakit? Kasi hindi na maganda. Lalo na alam mong nakakasira ng relasyon. Yung pagiging ganito mo, nakakasira ng inyong relasyon mag-asawa, nakakasira ng relasyon yung pamilya. Baguhin. Huwag mo nang balikan yun. Kumbaga sa moisturizer, Sister Esther, huwag mo nang bilhin ulit. Kasi pag binili mo ulit yun ulit ang mangyayari. Ganon din kaya mapapansin mo, pag nagpalit ka, ginamit ko to, ito ang bagay sa akin. Ay, ang ganda ng impact. Yung anak ko ba, minsan kasi ang mga anak, minsan may kanya-kanya ring style. Pag masyado kang mahigpit, ito ang impact, ito ang reaction nila. Pag masyado ka namang malambot, ito ang reaction nila. So, ibinabagay. Pag alam mong hindi na dapat, huwag na ang balikan. Now, we will go mga kapatid sa 13 to 16. Ano ang idinadahilan ng taong batugan?
May leon sa daan, may leon sa lansangan. Kung paano lumalapat ang pinto sa hamba, ang batuga naman ay sa kanyang kama. Ang kamay ng tamad ay nadidikit sa pinggan, ni hindi mailapit sa bibig dahil sa katamaran. Ang palagay ng tamad, siya ay mas marunong kaysa 7 taong wasto kung tumugon. Ang nakikisali sa gulo ng may gulo, ayan. Ang palagay ng tamad, siya ay mas marunong. Anong pwede natin pag-aralan dito mga kapatid? Ang mga taong tamad, laging may excuse. Laging may excuse yan. Magpunta ka Timilin sa France. Nung nagpunta kami ng France dyan, no? Ang dami diyang mga asylum seeker, Jean. Ate Mary Jane. Yung mga refugee, di ba? Yung mga nagtitinda ng 1 euro, 1 euro. Nasigaw yan doon sa 1 euro. Kung ko alam kung tama nga pronunciation. Oh, nahinuli ng mga French police. Binabato ng mga itim yung mga police. Pero kanina, Ate Mary Jane, yung kliyente ko na aking kanina, kapatid, maraming tao na akala mo, kaya dapat tayo maging masipag. Tayo mga Pilipino, magiging masipag tayo. Dahil yung mga dumarating lang sa bansa ng France, sa Italy, akala mo patinda-tinda yan ngayon, pag nag-asaway ng France eh. Nakita ko Ate Milan ha, ang daming mga itim ang nakapangasawa ng French women. Yung kasabay namin sa papuntang Eiffel Tower, 5 anak, itim lahat. Diba? Ano gusto kong sabihin natin, Milen? Yan mga yan, masisipag yan. Itinaya ang buhay niya. Hindi yan basta umalis sa bansa nila, talagang nagbayad ng pagkamahal-mahal, siguro pati lolo't-lola nila, ibinenta na nila, sinanla nila. Para makarating lang sa mga magagandang bansa. Pero pag nakarating sa bansang yan, the moment they step in a rich country, US, London, France, magagandang bansa, Italy, aararuhin nila yan. Magsisikap sila. Kaya mapapansin mo, after 10, 15, 20 years, sila na yung mga doktor. Sila na yung mga abogado. Diba? Kaya hindi pwedeng tamad. Magsisipag. Lalo na't wala ka pa naman. Aba, baka, sabi ko nga kanina kay Sister May, kaya magsisipag tayo. Hindi tayo pwedeng maging tamad. Kasi itong mga taong ito, ay, bigyan mo ng konting panahon yan dito. Makikita mo. Big time yung mga yan. Sila na yung nag-ahari-hari. Ganon din tayo mga kapatid ko. Tinuturuan tayo ng Panginoon na huwag maging tamad. Matutong maging marunong sa buhay. Matutong mapag-ipon. Matutong magsubi. Yan, ikaw kayo naglalaro ng, ang tawag nga doon, yung may sigay, sungka. Nagsusubi, Ate Milen. Alam mo yung subi? Ate Mary Jane, naglaro ka tayo niya ng sungka, ano? Sister Edith, alam mo yung sungka? Yung meron tayong bahay sa dalawang tabi. Ito, bahay ko, bahay mo yon. Pagdaan mo sa bahay mo, may susubi ka. Oh. Diba? O sige, magtatanong ako dito. Sino nito ang may mga nakasubi na? Mag-like lang, mag-react lang tayo ng ganito. Yan. Sino rito ang may mga nakasubi? Taas ang kamay. O Sister Mirna Blair. O sino pa? Sister Mirna Blair lang. O yan, Sister Lorraine. Yan, nagsusubi. Nako. Si Ate Milen. Sino pa? Ate Mary Jane, of course, lagi yan. Sister Ruby Ann. O yan. Mga kapatid, magsusubi kayo. Hindi pwedeng tamad dito. Nandiyan ka na sa ibang bansa, tatamad-tamad ka. Hello? Hindi pwede. Hindi pwedeng ang dami nating dahilan. Hindi ako marunong magkanto. Nagpunta ka dyan eh. Amen ba? Alam mo ba, Ate Mary Jane, dito sa London, may mga tao dito na no read, no write. Go to me. Yung sinasabi ko sa inyo, yung go to me, go to you lang. Ang alam niya lang, can you dress the chicken? Nako, yung chicken, nilagyan ng medium. Madam, what do you want? Medium size or you want small, large? Pinapadress yung chicken. Pinapaluto ang chicken. Naku po, mga kapatid ko, masabi ng hibay sa inyo ay talagang kahiya-hiya.
Draw the carte. Naku po, pinagkukulay ng mga pentel pen, kung ano ng mga Crayola. Eh, di kayo nagagalit ang amo. Amen ba? Madam, do you have a horse here? Horse? We don't have a horse here. This is London. Horses is there in the countryside. No, madam. In the Philippines, each house, they have a horse. You're getting onto my nerves. You know? Di ba, Mr. Edit? Totoo yan, mga kapatid. Ay, pero makikita mo yan, Sister Esther. Sister Jubel, hi. Sister Esther, nawawala siguro kumakain Sister Esther. Sige. Di ba? Kaya kahit yung mga walang English, nako, mag-aral-aral ka. Amen ba? Pag nagpunta ka ng Paris, aba kapatid, mag-aral-aral ka ng mga sitem-sitem, mga buko-buko dyan. Mga kapatid, matututo ka dyan, Sister Rubian. Hindi pwedeng gagalingan mo talaga kasi ito na yun eh. Dapat mo nang ibigay talaga yung buong buhay mo, mga kapatid. Nandito na tayo sa France na ito, nandito na tayo sa Paris, sabay talagang larga na tayo. Amen ba? Yun ang tinuturo ng Panginoon. Hindi pwedeng tamad ang mga Kristiyano. Bakit? Pag uwi mo ng Pilipinas, Sister Rubian, ang hinahanap ng tao, unay Panginoon na, siyempre, sa kaluwalhatian lagi ng Panginoon yan. Ang lahat ng ating ginagawa. Pero pangalawa, tao ang maghahanap sa iyo. Saan ba ka napunta? Ano gang anyari na baga, Jayan? Hahanapin ng madlang people ang taon na iyong ipinamalagi sa ibang bansa. At nawa, mga kapatid, naniniwala ako, Sister Jayan at ang mga itong mga kapatid ko, naniniwala ako na kayo, pag uwi ninyo sa Pilipinas, tangkas ninyo ang mga pagpapala. Amen? Magiging pagpapala kayo sa inyong pamilya, magiging pagpapala kayo sa inyong mga anak, sa inyong mga magulang, sa inyong mga kapatid, at sa iglesia ng Panginoon. Palakpakan natin ang Lord. Verse 17, the wise person avoids sins of speech. Yan. May mga tao nga naman pakialamera. Amen? May mga tao hindi mo naman drama, nakikisaw-saw ka. Eh, may problema nila yun. Amen ba? Amen ba? Alam mo, pag nanonood ka ng pelikula, Sister Rojean, Sister Robian, parang, naku, gusto mo nang patay ni Fernando Po Jr. si Paquito Diaz. Naku, hindi pa pinapatay. Eh, talaga naman gusto parang ikaw gusto mo nang sugtokin talaga eh. Ganon din mga kapatid, Sister Eddie. Kung hindi mo naman buhay, gusto mo humaba ang buhay mo, huwag mo pakialaman yung buhay ng iba. Maliban magtanong sila ng advice. Eh, tayo naman, advice kahit hindi naman hinihingi advice sa atin. Hindi ka naman advisor. Bago ka mag-advise din ng iba, advisean mo muna ang sarili mo. Baka kulang din ang advice mo. Ganon din ang ating pananalita. Iniingatan ng ating pananalita. Verse 18 to 19, Kuya Unat, konti na lang. 18 to 19. Ang taong nandaraya sa kasasabihing nagbibiro lang ay tulad ng baliw na naglalaro ng sandatang nakamamatay. Amen ba? So, yan mga kapatid yung mga taong palabiro. Ang sabi rito, like a madman who throws firebands, arrows, and death is the man who deceives his neighbor. Yung mga taong nagtitricks sa iba o nandaraya sa iba. May mga tao kasi yung pagbibiro nila parang lampas. Ang pagbibiro nila parang panluloko na. Lalo na kung yan ay danger sa buhay ng iba. Dapat alam natin yung boundary between a joke and danger. Hindi maganda. Lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano. Verses 20 to 22. Namamatay ang apoy kung ubos na ang kahoy. Nahihinto ang away kapag wala nang nanunulsol. Yan mga kapatid. Si Marites, meron ng kaibigan, si Marisol. Sulsol ng sulsol. Tapos na nga ang laban, sinusulsolan pa. Eh di lalo tuloy nagpupumiglas, lalong nag-aapoy yung maliit na apoy na tapos na sana. Pero may nanunulsol, huwag tayong maging ganun mga kapatid. Yang ganyang pamumuhay, ganyang ugali ay galing sa kaaway, galing sa demonyo yan mga kapatid.
Amen? Just as the wood fuels a fire, so the talebearer or gossip fuels strife. Kaya iingatan natin ang ating mga dila. Because yung ating mga dila, mga kapatid, ay makapangyarihan. Kahit yung napakalaking ship, Sister Ruby Ann, it is directed by a small rudder. Yung timon, the tongue, is the smallest part of human's anatomy. Pinakamaliit na bahagi ng katawan. Ngunit isa sa pinaka-dangerous. Isa sa pinaka-maliit na bahagi, ngunit nakakasira, nakamamatay. Kaya iingatan ninyo mga kapatid. Yung mga chismis, lagi yung may nagdadala eh. Kanina mo ka narinig yung balitang iyaw? Naku po, doon sa ano? O, di ka, lagi may nagdadala. Eh, sino ka ga? Si Christine Perminit? Christine Permin? Sino ka ga? Si Boy Abunda? Eh, wag ka na magdala. Dalhin mo yung magandang balita. Pag may nagsabi sa'yo, Rubian, may problema ako sa ano ko. Siya. Tayo manalangin. Tayo manalangin. Kaya mahalaga yung pakikinig ng salita ng Diyos. Bakit? Every time, Sister Ruby Ann, na may dumarating na problema sa iba man o sa sarili mo, ang laging ilalabas ng bibig mo ay ang pagpupuri sa Panginoon. Ang laging ilalabas ng bibig mo ay ang pananalangin sa Diyos because you are filled with the Holy Spirit. You are filled with His Word. Kaya kung may nagsasabi mga problema sa inyo mga kapatid, ibalik mo sila sa Diyos. Halika, manalangin tayo. Amen ba, mga kapatid? Kanina si Sister May, ganun din eh. Pag magkasama kami, sabi niya, ganito. Don't worry. Huwag kang mag-alala. Sabi ng Panginoon, do not worry. Bakit tayo mag-aalala? Jesus nagsabi. He said, don't worry. Why would we worry? That's His problem. Halika, magkape tayo. Tapos ang usap. Ay sa kaalala mo, wala naman nangyayari. Nasisira lang araw natin. Verses 23, Kuya Unat, konti na lang. Ang matamis ngunit pakunwaring salita ay parang pintura na mumurahing banga. Yan. Yung mga false modesty baga. Yan. Naku, alam mo, wala ka kwenta-kwenta yung bahay ko. 3 floors lang eh. Pangit. Pasensya na po kayo sa bahay ko, buong bahay. 3 floors lang. With swimming pool at the front and backyard at the back. Parang false modesty, Sister Edith. Pakunwaring nakakainis. Paano magiging bahay kubo, Sister Arlene, Eliza, ang 3 floors? Nagmumukhang kabuti yung mga kapitbahay mo. Ang lilit ang bahay nila. Amen ba? Ang sabihin mo, purihin ang Panginoon sa napakagandang bahay na ibinigay sa akin. Kung wala ang Diyos, wala ito. Purihin ang Panginoon. To God be all the glory. All praises belongs to the Lord. Binabalik mo sa Diyos ang papuri. Huwag na yung parang false modesty. Pag pinuri ka ng tao, Jian, ang ganda naman ang book mo ngayon. Ay, thank you. To God be the glory. Hindi yung, di nga eh, wala nga eh. Gugu nga lang ginagamit ko rito eh, at saka tawas lang to. Diba? Ligo at dasal lang. Hindi ganun, kapatid. Pag pinapurihan ka, tanggapin mo yan, Sister Rubian. Amen ba? Sister Rubian, parang gumagandang kutis mo na ko. Ano lang yan? Kutis ano lang yan? Laina at saka, ano nga yun? Laina at saka ano pa yun? Chinchunsu. Diba? Nabutan mo yan, Sister Edith? Yung Chinchunsu? Yung mga Eskinol? Mga Eskinol girl dyan? Ha? Pero Jane, Eskinol girl. Oh, di ba? Ay, oo, alam mo, nalagaan ko talaga ito. Hanggang ngayon, may Eskinol pa ba ngayon? Parang wala na, no? Hindi ko na nakikita sa Watsons. 24 to 26. Konti na lang, mga kapatid. Sister Jubel. Namimiss ka na namin, Sister Esther. Ang tunay na damdamin na mapagkunwari ay maitatago sa salitang mainam. 24. Matamis pakinggan, ngunit huwag paniwalaan, sapagkat iyon ay bunga ng kanyang pagkasuklam. May mga taong secret hater.
Ay, Sister Jubel, how are you? Sister Jubel, pasensya ka na ha. At alam mo naman linggo-linggo na nga natin nakikita, tapos di pa kayo magpapakita. Nandiyan pa man si Bishop at si Pastora, kaya may mga taong secret hater. Kaya di ba, pagkakain ka sa kanila, alam mong galit yan sa'yo, huwag mo dadamayan ng kain. Konti lang. Sumubo ka lang ng isang subo, tapos na, subusog na ako, thank you. Bakit? May mga tao daw, sabi Sister Edith ng ating aralin ngayon, matamis pakinggan, ngunit huwag paniwalaan sapagkat iyon ay bunga ng kanyang pagkasuklam. Maaaring ang galit niya ay maitago sa magandang paraan, ngunit nalalanta din naman sa mata ng lahat. Di ba? May mga taong mapagkunwari. Di ba? Yung mga bola-bola. Dapat meron kang discerning spirit. Dapat alam mo kung itong taong ito ba talaga ipakitang tao lang o maganda lang ang salita sa akin. Pero pag kinumpara ko yung sinasabi niya sa akin ngayon, harapan, sa mga naririnig ko, pag nakatalikod ako, magkaiba, then there is a problem. People who spread gossip about you, o people who gossip about other people to you, yung mga taong nagkukwento ng buhay ng iba sa harap mo, ikaw naman ang topic nila pagtalikod mo. Ganun lang yung kapatid. Hindi mo ito pwedeng pagkatiwalaan kasi matabilang dila nito eh. Ngayon ba, mga kapatid? Kaya mag-iingat tayo dyan. Yung mga secret, kaya mayroong secret admirer, si Sir Edith, secret admirer, at meron ding secret hater. Yung oh, I love you with the love of the Lord, Sister Arlene, ngunit inis ako sa kanya. Kundangan na lamang. Diba? Last but not the least, Kuya Una, 27 to 28. Ang nag-uumang ng bitag ay siya ring mahuhuli roon. Ang nagpapagulong ng bato ang siyang tatamaan niyaon. Ang taong sinungaling ay galit sa kapwa. Ang madayang salita ay nagpapahamak sa kanila. Kaya huwag kayong gagawa ng mga dahilan para matisod ang iba. Dito sa bahay namin, Sister Milen, pagka nagpapalinis ako, bakit ang Uber nandito sa dadaanan? Alisin ito. Wala dapat obstruction. Kahit sa aeroplano yan pag sumakay ka, Sister Rubian, inaalis palagi yung obstruction sa mga doorway, sa mga passage. Kasi magiging dahilan ng pagkadapa ng iba. Magkakaroon ng aksidente, magkakaroon ng problema, masasaktan ng iba. Ganon din ang Panginoon. Di ba sabi ni Jesus, Sister Jean, sabi ng Panginoon, sumpayin ang tao naging dahilan ng pagkadapa ng isang kaluluwa. Dahil pag may tumanggap sa Panginoon, Sister Milen, libu-libong anghel ang nakakatuwa sa langit. Isang kaluluwa lang one soul, thousands of angels are celebrating in heaven. Ganon din ang taong naging dahilan ng pagkadapa. Kaya huwag tayong magiging dahilan. Huwag kang maglalagay ng bitag. Huwag mong pasasakin, padadamahin para lang. No. Kung ikaw ay naapi, sabi ng Panginoon, I am your advocate. I will fight for you. The battle is the Lord's and the victory is yours. Akin ang paghihiganti at sa iyo ang pagtatagumpay. Pagka nagkaroon man ng injustice, nagkaroon ng unfairness, nagkaroon ng hindi maganda, pagpasa Diyos. Bakit? Ibabalik sa, parang Job yan, kapatid. And in the book of Joel, God will return to you everything that you have lost. Everything that have been stolen by the enemy, God will reward you. Ibabalik sa iyo ng Panginoon ang lahat ng nawala, ang lahat ng ninakaw, ang lahat ng nakuha ng iba. Huwag ka mag-alala, kapatid. Sabi ng Panginoon, don't worry. Alam ko kung nasaan yan. Alam ng Panginoon kung paano tayo pagpalain muli. Sa kabila ng pandaraya ng iba, sa kabila ng pagkadapa natin dahil sa iba, pero sabi ng Panginoon, I will bless you. Amen? Palakpakan natin ng Lord. Ate Milen, and God bless you sa ating mga kapatid sa France, Bishop and Pastora, Ma'am, Dad. Love you po.